Good morning, brethren of Holy Joy Church Incorporated UAE and all its branches, and Holy Joy Church Incorporated Doha, Qatar, all Berean pastors, ministers, pastors in training, Berean students of Berea Academy Middle East and Berea Academy Malaysia. Good morning. For this third week and fourth week of July, our theme is Jesus and the men seen in the eyes of the law. And today I will be preaching the Lamb of God. So let us pray. Father God, thank you, Father, Abba Shiva Shamayim in heaven, that you have always been with us. You have never left us nor forsaken us. Even at these times of COVID-19, you have never allowed any member of the Holy Joy Church Incorporated UAE and all its branches to be infected with coronavirus, even our frontliners who are working now in hospitals in Dubai. I praise you, Lord, for being faithful to us. And Lord Yeshua HaMashiach, I thank you that every day in our lives, you have always given us your strength, your perseverance, and most of all, your divine wisdom. I pray, Father God, that in the mighty name of Yeshua HaMashiach, your only begotten Son, you have anointed my lips so that only the words you want me to speak will I speak to your people today. I also declare and I decree that you have already sent billions of angels, angels the destroyers, ministering angels of God, warring angels of God, and angels of assignment to take over this place, especially the angel of the Lord assigned to Holy Joy Church family. I declare and I decree, Lord Yeshua HaMashiach, who is our living Yah, that all these angels have taken position in all the houses of our members who are now watching this live streaming, and even their friends that you have invited to watch. They have also been protected by your angels, and especially this pastoral center where the broadcast of this live streaming originates. I pray, Yeshua HaMashiach, that today you will touch the hearts of those who have not received you, that as I preach, your word will touch their heart and they will receive you so that they will also become your children. And I declare, I decree that from henceforth, when they receive you, they will never backslide, but they will be always your children until the day when we meet you in the mid-heavens. In the mighty name, Yeshua HaMashiach, I pray. Amen. So as I said, my preaching is about the Lamb of God. Let us open our Bible and go to John chapter 1 verses 29 to 30. The testimony of Jesus. Verse 29, the next day he saw Jesus coming to him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Verse 30, this is he on behalf of whom I said, After me comes a man who has a higher rank than I, for he existed before me. Amen. So introduction, God is an awesome God. He planned everything for his Son and created all for him to inherit. Even Yeshua HaMashiach's coming to this universe to die and resurrect is the will of God in eternity past. So,
When Satan rebelled against God in heaven, he was locked up in Hades with the eternal chains of God. He will be judged and punished by Yeshua HaMashiach when judgment comes. And Yeshua HaMashiach becomes the Lamb of God who takes away the sins of man. Amen. First point is the perfect will of God. In my last preaching, I declared that God gave up a huge amount of His rights to give us free will. That is why He never forces us to believe in His Son and totally leaves it to us to believe or not, to return to Him or stay in this world and enjoy the temporary pleasures of the devil. He sent His only begotten Son to the world to redeem His holy name blasphemed by Satan in his rebellion in heaven. This is the perfect will of God. You are left to what you want. If you want to remain in the devil as your master, God will not intervene. But if you choose to go back to Him and accept Yeshua HaMashiach, He will send legions of angels to take charge of your daily life. We are left with what we chose in life. But what we chose, we are held accountable to God on the day of judgment. Romans 3 verse 19. Now, we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law, so that every mouth may be closed and all the world may become accountable to God. A dietary law was spoken by God to Adam and Eve in Genesis chapter 2 verse 17. But from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it, you will surely die. Yet they chose to disobey God, and their spiritual being died. They chose the devil over God. Before Cain killed his brother Abel, God knew it ahead of time. So, He warned Cain to master over his sin, because sin is taking over him, but he did not listen to God. He chose to kill his brother. Genesis chapter 4 verses 6 to 8. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? And why has your countenance fallen?" Verse 7, "If you do well, will not your countenance be lifted up? And if you do not do well, sin is crouching at your door, at the door, and its desire is for you, but you must master it." Verse 8, Cain told Abel his brother, and it came about when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and killed him. Amen? Nakita natin, winarningan ng Panginoon si Cain. And yet, hindi niya pinilit na huwag patayin ang kanyang kapatid. Iniwanan niya sa kanyang free will. But he chose to kill his brother. Tingnan mo, ganun din ang mangyayari ngayon. Kung ba'y banal na espiritu tayo, hindi pa natin nagawa ang mga bagay na ating iniisip, the Holy Spirit will stop you kung iyan ay magiging kapahamakan mo. So anong ibig sabihin? Yung napahamak, walang banal na espiritu. Kung may banal na espiritu man, hindi sumasangguni sa espiritu ng Diyos. So everything is in our hands.
sin was completely taken over man. So God gave the Ten Commandments to man to stop him from sinning further. Binigyan tayo ng Panginoon ng Ten Commandments upang mahinto ang tao dahil nga ang ating nanay at tatay na si Adam and Eve nagkakasala na, so ayaw ng Diyos na while hindi pa nakapunta sa mundo ang kanyang anak, hindi tayo magkakasala, kaya binigay niya ang ang Ten Commandments. In my past preaching, I also mentioned that the first 4 of the Ten Commandments are set by God to warn us not to be tempted by the devil and not to follow Satan's sins. I already said that God bound Satan, who was formerly the angel Lucifer, for rebelling against God in 4 counts of sins. First, Satan denied the uniqueness of God. Second, he deified the creation of God by desiring to be like God. Third, Satan blasphemed the name of God, which he put on his throne in heaven. And fourth, Satan disturbed the Sabbath or the rest day of God. So, God released the first 4 commandments to correspond to the sins of Satan as listed in Exodus 20 verses 3 to 8. First law, you shall have no other gods before me. Second law, God said, you shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven above or on the earth. You shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the 3rd and 4th generations of those who hate me. Third, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave him unpunished who takes his name in vain. Fourth, remember the Sabbath day to keep it holy. So nakita ninyo, ang 4 na batas ng Panginoon, hininto niya sana ang tao na hindi matempted ni Satanas at hindi sumunod sa kanyang 4 na kasalanan. That's why he fell to earth. And siya po ay inihagis sa abyss at doon po siya itinali. He is bound until now with the eternal chains of God. At kung naalala pa ninyo, sinabi ko ng eternal chains of God is His attribute. So wala pong makaiskapo dyan dahil attribute niya mismo ang itinali niya ni Satanas at yung 1/3 of the angels in heaven na sumama kay Satanas na magrebelde sa kanya. But man, until today, keep on sinning against God. In the Philippines and in countries who were under Spanish regime before, they have continued to worship idols and images along the streets and in villages until this moment as I speak. Tingnan mo, pag pumunta ka ng Baclaran, na prosesyon na ang perpetual help. Ngayon, pag pumunta ka rin ng Quiapo, ay andun ang Black Nazarene, na hindi ko nga maintindihan bakit nagiging black ang ating Panginoon na hindi siya itim. Hindi ko alam kung sinong gumawa sa kanya na itim dyan sa kanyang rebolto.
I also mentioned in one of my preaching messages that the carrying of images and making a long procession is of pagan origin practiced by the priest of Emperor Constantine when he took over the Jewish church in Rome. They call it Santuria, which even witches and warlocks practice in the rituals before doing witchcraft against someone else. So nakita ninyo, ginamit yan ng mga mangkukulam. So what is the difference between the Santuria and the procession of idols and images in Quiapo, Baclaran, and all over the Philippines during celebrations of fiestas? Meron ba? Pareho lang. Pareho lang. Dahil during the time of Emperor Constantine, ang 300 priest niya, sinabi sa kanya, Emperor, mahal namin na Emperor, iprosesyon natin ang more than 300 plus na mga idols, mga imahin along the boundaries of your empire so that walang makapasok na kaaway. Kaya noon pa man, pinoprosesyon na yan at ang ginagawa ngayon ng mga nag-worship at gumagawa na respeto ng mga santo, ganon pa rin. May tinatawag pa yan silang baranggayan. Pinatulog, nagprosesyon, tapos ang mga rebolto, pinatulog sa bahay. Tapos after a certain time, nagprosesyon na naman, nilipat na naman ang rebolto sa ibang tahanan. Hindi ba ninyo alam na lahat ng mapasukan ng reboltong yan, dahil it is abhorred in the eyes of God, magkakaroon kayo ng curses dahil nga ang daladala ng mga rebolto ay curses of God. You are violating. You are disobeying sa utos niya ng second commandment. Ano yon? Sinabi ko kanina. Ang sabi niya, thou shalt have no graven image, that is, on creatures on the earth, underneath the sea, sa mga himpapawid at doon sa kalangitan. Lahat yan. Walang sinabi siya na may exception. Wala pong exception yan. So, anong mangyayari ngayon? Kung hindi maputol ang henerasyon, palaging nag-worship, palaging nagluhod-luhod ng mga rebolto na yan, magulat ka na lang na even gusto nilang umasinso, hindi. Pag may pera, masunugan. Ipon na naman. Pag may pera na naman, magkakasakit, punta naman ang mga doktor. So, anong nangyayari sa kanila? Namatay sila, nakasama ang mga courses at mga sakit na hinayaan ng Panginoon na ma-infected sa kanila dahil sila po ay mga disobedient. Tandaan ninyo yan. Kung may mga relatives kayo, until today, nagprosesyon, lumuluhod sa mga birhen at sino pa mga santo-santo na yan, sabihan ninyo, dahil sa oras ng paghuhukom, hindi po ninyo makasama sino man na mahal ninyo sa buhay kung yan ay hindi umalis sa tinatawag na idolatry. I-repeat ko, idolatry. Kaya nga tinatawag na idolatry. Idolatry means na nag-worship ka, nag-reverence ka sa mga rebolto. Amen? Matthew 5:17. When the Son of God came, He did not abolish the law that God handed over to Moses through an angel. He instead expanded
the extent of the law and fulfilled it. So, wala pong mabasa mo sa Bible na pinalitan ni Lord ang Ten Commandments at sinabi niya na ngayon pwede na kayong mag-worship ng mga rebulto. Lahat na binawal niya until today, bawal pa rin. Hindi po nagbabago because sabi ng Panginoon sa Hebrews 13:8, Jesus said that today, tomorrow, forever, He is the same. Pag hindi nagbabago ang Diyos, talagang hindi magbabago ang kanyang mga batas. Amen? So Matthew 5:17, do not think that I came to abolish the law or the prophets. I did not come to abolish but to fulfill them. Hindi po inalis ni Lord ang mga batas. But ang ginawa niya, He fulfilled them during the 3.5 years of His ministry. Diba? Anong sabi ni Moses doon? Thou shalt not covet thy neighbor's goods. So, hindi ka mangangalunya, hindi ka mangabit, babae or lalaki. Pero nung dumating ang ating Panginoon, ano ang sabi niya? Hindi mo pa ginawa yan. Hindi ka pa nakikiapid. But if you look at a woman with lust in your eyes, you already committed adultery. Yan po kasimple. So, in-expand niya ang extent ng batas. With the law of God, men recognize that they are all sinners, and so, there is no other way to go but to the unquenchable fire in hell. But God stirred the hope of men by sending His prophets who preach the message of the coming of Messiah who will redeem men and bring them back to God. Malungkot po ang mga tao. In the Old Testament, the people of the past, nalungkot sila na sila po ay papunta ng impyerno. Ngunit, nagkakaroon sila ng hope when the prophets prophesied that a Messiah is coming to come to man and to take over, save the world, redeem His name, and as a gift, magbigay po ng salvation ng mga people in the world. But, so henceforth, men started waiting for the Messiah to come and redeem the world. Matagal po na nag-antay sila. Ang nangyayari lang, the people in the past, they received the promise, but hindi po nila naranasan ang fulfillment of the promise of God dahil nung dumating ang Panginoon, namatay na po sila. Amen? Second point, man exists for Christ. Man was created for Christ. It is not Christ for man, but man for Christ. Akala kasi ng mga tao, pumunta si Jesus para magpakamatay upang isave ang tao. Hindi po. Ang tao po ang ginawa niya to be the way na ma-fulfill ng Diyos na buhay ang plano ng Ama to redeem His name. Pwede ba siyang mamatay wala siyang kasalanan? Hindi po. Pwede ba siya na magkuha ng kasalanan ng tao kung walang mga tao? Hindi po.
So anong ginawa ng Diyos? Hinanda niya, nag-create siya ng tao upang pagdating ng kanyang anak, sila po ang gagamitin upang matupad ang plano niya. Sila po ang utusan ni Satanas upang siya ay patayin. So God gave the law for us to be forewarned against Satan's evil schemes. Sin brings death to sinners. This is revealed through the law. The law exposes man's sin and curses him. We cannot escape the devil's condemnation, the punishment of God, and death and eternal life, eternal fire. I-translate ko, kung tayo ay hindi makakilala ng ating Diyos na buhay at hindi siya tanggapin bilang Diyos natin at tagapagligtas, tatlo po ang hindi natin maiiwasan. We cannot escape one, the judgment of God. Paano si Lord mag-judge? Because we cannot escape the condemnation of Satan. Sabihin niya sa Panginoon, akin na ang anak mong yan. Dahil nagkakasala yan, nakita namin. See? You cannot escape the condemnation of God. After ang tao i-condemn ni Satanas, then you cannot escape the punishment of God dahil nga ihanda niya ang hatol mo. And third, kung hinatulan ka na ng Diyos at ang kahatulan na yan ay ihagis ka sa lawang apoy, lake of fire, you cannot escape it. So tatlo po. Pag tinanggap natin ang ating Diyos na buhay, ang tatlo na yan matanggal po sa buhay mo, and you will only have salvation and eternal life when you enter the New Jerusalem. Amen? We should remember that God raised prophets through which He spoke to them of the coming Messiah to give men hope. Hope lang ang binibigay niya para tayong lahat mag-antay at hindi tuloy-tuloy na ma-heart attack, na mag-isip na pupunta ka na ng impyerno. The law, tandaan natin, the law, the Ten Commandments na binigay ng Diyos was given by God to Moses through angels 3,500 years ahead of Yeshua HaMashiach's coming. Kaya hindi ka makasabi na wala kasi kaming alam na kasalanan yan dahil 3,500 years bago dumating ang ating Diyos na buhay. Tinanggap na ng tao ang Ten Commandments. At kung sinunod ng tao ang Ten Commandments, wala na pong magkakasala. Amen? The offering of the blood in the Old Testament was just a parable of the better way God prepared for man through Yeshua HaMashiach. Hebrews chapter 10 verse 10, by this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Ano ang inoffer niya? Sarili niyang katawan. God commanded the Israelites before they entered the promised land to offer Him burnt offerings of flock and herds for His name to be remembered. Tandaan natin, akala ng karamihan na ang atonement ng kasalanan ng tao ang target ni Lord. Target niya, dahil nagbigay na ako sa inyo ng matinding milagro na dinala ko kayo mula sa Ehipto at hindi niyo makalimutan ang aking pangalan. Mag-offer kayo sa akin araw-araw. Hindi ba ninyo alam kung ilan ang i-offer nila? By the thousands. By the thousands. God, in Exodus 20 verse 24 said,
You shall make an altar of earth for me, and you shall sacrifice on it your burnt offerings and your peace offerings, your sheep and your oxen, in every place where I cause my name to be remembered. So very clear po ang sinasabi ng Biblia. Hindi po para sila ay mapatawad ng Diyos. Kaya ang mga prayers nila, God did not give any promise. Hindi katulad sa atin that when we pray, alam natin darating ang sagot dahil po ang prayers na binigay ni Yeshua HaMashiach today have answers. He promised to answer us. Noon, alay na alay sila, araw-araw, thousands na mga sheep, ng goat, ng cattle, at ano pa, mga ram. May nangyayari ba? Wala. Hindi nila alam kung pinatawad sila dahil hindi nila tinandaan ano ang instruction ni Lord. So that mag-offer kayo so that my name will be remembered. Pag hindi natin binasa ng maayos ang Biblia, ayan, mag-preach tayo ng hindi tama. Yung atonement na sinasabi dyan, na inutusan sila to atone. Bakit? Kailangan na i-atone sila ng chief priest nila, si Aaron. Bakit? Paano tanggapin ni Lord ang alay nila to remember His name kung sila ay puno ng kasalanan? Kaya, nag-offer sila ng sin offering. Nag-offer sila ng burnt offering. Nag-offer sila ng peace offering upang ma-reduce man lang ang kasalanan nila. At in the end, matanggap ng Panginoon ang kanilang mga alay to remember His name. Tandaan natin yan, mga taga-Holy Joy. Amen? Ano pa ang promise ni Lord? Your sheep and your oxen in every place where I cause my name to be remembered. At anong promise niya? I will come to you and bless you. Ang promise niya, blessing lang. Hindi siya nag-promise na, sige, mag-alay kayo, kay patawarin ko inyong kasalanan. Wala pong ganon. Anong promise niya? To bless you. The offering is all a parable of the real one. The 1-year-old sheep, ram, or goat signifies the one-time offering of the Lord Yeshua HaMashiach. Iyan po ang nag-signify na pagdating ng anak niya, one-time offering lang. Kaya ulitin ko, yung mga sa Pilipinas na during the Holy Week, mag-celebrate, magpapapako, magpalatigo. To tell you, you are committing sins dahil po kinupyan ninyo ang ginawa ng Lord. There is one sacrifice, no more, no less. Ano mang gagawin ninyo? Patayin ninyo sarili ninyo. Pag hindi kayo umalis ng mga santo-santo na yan, that the Lord forbid us, hindi po kayo makatanggap ng salvation. At lalo na, hindi kayo makatanggap ng eternal life. The requirement of a blameless animal, dahil kasi sabi ni Lord, ang i-offer ninyo, walang kapansanan. Hindi pilay, hindi bulag, walang kapansanan, blameless. At kailangan ang kanilang edad 1 year old. So sinabi ko na ang 1 year old na requirement sa edad ng hayupan na i-offer nila kay Lord represent the one-time offering of the Lord to Abba Sheba Shammai. And the requirement of a blameless animal symbolizes the holiness and completeness of God.
Holy kasi ang ating Diyos. At tandaan natin, ang mga hayupan na yan, it will be offered to our God. Kaya, kung holy, kaya nga dito sa Holy Joy, sinasabi ko, ang mga gitar, huwag ninyong gamitin after mag-practice na mag-gitar at magkanta ng mga worldly because God is holy. Ang unang church na tinayo ko, ang anak ko kasi si Rigel, marunong mag-gitar, so bumili kami ng gitar. Meron din kaming keyboard, mamili na lang siya ano ang gagamitin niya during the worship. Mag-keyboard ba siya or mag-gitar. Meron siyang na-meet na kaibigan, sabi ba naman, Jung, pwede hiramin ko ang iyong gitar? Alam mo, ginamit niya, umupo siya doon, hindi ko alam kung born again, siguro hindi, dahil nagkanta ng worldly, automatically naputol ang lahat ng mga, anong tawag niyan? String. Tingnan mo ba naman yan? Sinong nagputol? Ayaw ni Lord na gamitin ang mga gamit niya. Kung hindi niyo alam, mula sa araw na ako ay hinugot ng Diyos, sabi niya sa akin, maghanda ka ng notebook at maghanda ka ng ballpen. Araw-araw, pag kinakausap kita, isulat mo ang lahat ng ibigay ko sa iyong revelation. Ngunit, anong requirements? Bagong notebook, bagong ballpen, at hindi pwedeng hawakan ng sino man. Amen? Kaya ako, even nahirapan ko na magsimba noon dahil kasi galing doon sa tinirhan namin, doon kami nagsisimba sa Ramada Hotel, medyo may lalakarin papapunta sa bahay na tinirhan ko. Dala-dala ko ang mga gamit, hindi ko talaga ipasa. Pag nakita ko na may demonyo, Pastora Lily, ako ang magdala. Hindi ko pahawakan yan dahil from the beginning, may batas na binigay si Lord sa akin. Yung ugali natin na mga pastor, pag ugali natin na tamad tayo magbitbit, si Sir, ikaw magbitbit, sigurado ka bang walang karga yan? Lilipat ka agad yan. Magkakaroon ng problema sa church. So, iyan po ang isa na mapasukan. Kaya from the beginning, tinandaan ko lahat na utos ni Lord. At ito pa, one time, sabi ni Lord sa akin, doon sa bahay ng aking elder sister, nung kami ay nag-mission, nag-join na ako sa kanila, dahil I was the last na born again, so I was the last na nag-join sa kanilang ministry. Ang ministry po ng buong pamilya ko is healing and evangelism. Yan po, nakatatak talaga yan. Mga kapatid ko, pag naglihans yan, hindi lang po ako. Kami po, lalo na kaming mga babae, pag naglihans kami, pagalingin talaga yan. Bakit? Si Lord, kanyang desisyon niya na pagalingin niyang tao, hindi. Kaya, ano ngayong nangyayari? Sabi ni Lord, kausapin kita. So, umupo ako doon sa sala. Tulog pa sila. Madaling araw kasi yan eh. So, sinulat ko. Ngayon, naubusan ng tinta yung ballpen. So, nakalimutan ko for a moment na may batas siya na hindi ako pwedeng gumamit ng used ballpen. Ayaw niya. Kaya, ayaw din ni Lord na pag nag-tithe ka, pagkatanggap mo ng pira, isiparate mo na ang tithe dahil ayaw niya na ang i-tithe mo, tira-tira ng pirang natanggap mo. Unahin mo talaga siya. Ganyan ang batas ng ating Diyos. Hindi pwede na tumanggap ka ng 1,000, hala, namili ka. Tapos, yun mo lang kunin ang tithe. Unahin mo talaga siya dahil yun pa ang batas ng ating Diyos na buhay. Ako mismo, meron akong instruction ng galing sa Kanya. So, anong nangyari? Nagsasalita pa si Lord. Sabi ko, Lord, sorry, wala na akong ballpen. So, tumayo ako, naghanap ako doon sa drawer ng, merong ano kasi doon, divider. Hanap ako ng drawer. Ay, nakakita nga ako ng ballpen. Kinuha ko.
Tandaan mo, nakalimutan ko na sabi niya bago. Hindi ko naman alam kung bago yun o hindi. Basta ginamit ko. Pagsulat ko talaga, grabe ang aking naranasan na pinagalitan ako ng Diyos. Sinabi niya sa akin, kailan ka matuto? Sinabi ko sa iyo na ang palaging gamitin mo pag ako'y kausap mo, bagong ballpen, bagong notebook. Ang to tell you, dito sa Holy Joy, alam kasi nila na may revelation notebook ako, maraming namimigay. Hindi ko na lang i-mention kung sinong namimigay. Pero hindi ko po magamit yan. Dahil anong sabi niya? Bago. Ano pang sabi niya? Kailangan malinis ang nakahawak. Huwag mong basta pahawakan ang aking, gagamitin mo sa akin ng ibang tao. So, nanggaling yan sa iyo. Paano ko gamitin yan? Na nanggaling sa iyo. Kaya ang ginagawa ko, mamili talaga ako ng notebook. At pagkatapos kong mabili, iprehan ko ng tudo-tudo. Lord, alisin mo anuman, sino man ang nag-produce dito, nag-manufacture dito ng mga notebook, ballpen na ito, na mga unbelievers at may nakadikit dito na mga curses. Tanggalin mo, hugasan mo po ito na yung kumukulong banal na dugo upang matanggap ko ng maayos ang iyong mga revelation. So, tandaan ninyo yan. Pag diyan sa church ninyo, pinahawakan nyo ang mga gamit ni Lord, delikado. Dahil bawal. Pag bawal kasi, hindi mo pwedeng gagawin. Amen? At dahil natuwa tayo, dahil libre kasi bigay. Nako, maraming namatay yan sa libre-libre. Di ba? Marami. Kaya huwag tayong mag-desire na may magbigay sa atin na libre. Ako hindi ko dinisire sa puso ko yan. Dahil baka yung binigay sa akin ay my course. Di ba? Hindi po. Kailangan mag-spend tayo. Naalala ninyo si David. King David, inutusan siya ni Lord to offer. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa tahanan ni Arauna. At anong sabi niya? Pwede ba na ang threshing floor mo, dahil kasi ang spirit of death, nung there was a plague, doon huminto. So nag-offer siya doon, gagawa siya ng altar, at mag-offer siya. Sabi niya, Arauna, ibinta mo sa akin ang wine press mo, at bibilhin ko yung mga wood, dahil gamitin ko maggawa ako ng altar. Anong sabi ni Arauna? Ay, mahal na hari, gamitin mo. Ibigay ko yan sa iyo, huwag mong bayaran. Anong sagot ni King David? Hindi ako mag-offer na libre. Bibilhin ko yan. See? Binayaran niya. Tingnan mo, tandaan nyo kung ano ang nabasa ninyo sa Bible, dahil ang Biblia, ginawa yan ng ating Diyos na buhay upang there will be guidelines. Magkakaroon tayo ng guide sa ating buhay. Kaso, kung hindi magbasa ng Bible, or kung magbasa man, parang tubig lang na dumaan, hindi na ipasok sa kukuti, kaya walang alam. Mula sa oras na ito, I encourage you, mga members ng church, at even yung nakikinig sa akin na hindi mga members, but you are touched by this message. Tandaan ninyo ang mga bawal ng Diyos. Tayo kasi, yan, kung ano lang. Tandaan ninyo, binawal nga niya yung makakaroon ka ng boyfriend o girlfriend na unbeliever, dahil sabi niya, do not yoke equally with unbeliever. Bakit? Hindi kasi sila malinis. Bakit hindi sila malinis? Malinis lang tayo pag natanggap natin ang Panginoon. Why? Dahil we repent. Tinurn over natin ang ating sarili sa Kanya. Kaya anong gagawin ng Diyos? Lilinisin niya tayo. Kung unbeliever, ay hindi ba niyan alam na may ganun pala sa Panginoon. So hindi sila magiging malinis. Hindi tayo pwedeng makipag even in business and in dyan sa mga relasyon.
Hindi. Dahil ang Panginoon is very holy. Dahil sa holiness niya, gusto niya nga, ako ang mauna. Gusto niya, kailangan hindi yan bigay. Ibig sabihin, you spend something. Pinakita mo sa kanya na mahal mo siya, kaya gumamit ka ng pera para maialay mo yan sa kanya. Na, lalo na mga Pilipino, I'm very sorry, mahilig sa mga libre, kaya maraming na-rape dito dahil sa mga libre. Nag-eyeball to eyeball sa mga kachat nila, nilibre ng pagkain. Pagkatapos, sinasabihan na, saan kayo nakatira, ihatid? Hindi naman hinatid doon sa kanilang tirahan. Dinalaman sa flat ng lalaki at doon na-rape. Marami ditong case. Bakit ko nalaman yan? I was working as a journalist. Yun ang araw-araw na balita na alam namin. See, hindi yan biro-biro at hindi yan kwento-kwento lang. Totoong nangyayari. Amen? Mag-ingat tayo. Sinasabi mo sa akin, palagi akong nagbabasa ng Bible, Bishop. Sagot ko, binasa mo ba ng maayos? Ako nga, lahat na version, inulit ko. Tingnan mo ang Bible ko dyan, 15. Iba-ibang mga version. Pag tiningnan mo yan, wala na, napunit-punit na. Why? Talagang ginamit ko. Ang isang Bible na maayos, hindi napunit, ibig ginamit mo, anong ibig sabihin? Hindi ka nagbabasa. Dahil pag nagbabasa ka talaga, mapunit talaga yan. Yan talaga ang isang sign. Ako pag pumasok ako sa isang bahay, nakakita ko ng Bible, pero ang Bible, ay naku, sobra kalinis. Ibig sabihin, hindi nagbabasa. Ginawang dekorasyon lang yung Bible na yan. Amen? Even hindi ako magtanong. Dahil nakita ko sa mga Bible ko After ginamit ko at natapos ako, wala na. Naluma ang cover. Ano pa? Ay may nga napunit dahil minsan mapunit talaga. Amen? So, going back, ang sabi ko, the requirement of a blameless animal symbolizes the holiness and completeness of God. The blood of the flocks and herds offered mark the blood of the Lord offered on the cross for us. Hindi na ang blood na yan ng mga hayupan ay mag-erase ng kasalanan. It represents, it marks the blood of the Lord offered on the cross for us. Amen? Romans 8:3, for what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh. Third point, the perfect sacrifice. Before eternity past, the Son of God already decided to die and resurrect long before angel Luciel rebelled and man fell into sin. So nakita ninyo, hindi pa nagkakasala si Lucifer. Hindi pa nagkakasala ang tao. From eternity past, decided na sa Diyos na ang kanyang bugtong na anak ay bababa, will die, and will resurrect. Amen? That is why I said, Yeshua HaMashiach did not come to die for man. Salvation was granted to man who go back to God as a reward of our contribution to God's plan to be fulfilled. Kaya nga sinasabi, that is a grace. Alam ba ninyo anong ibig sabihin ng grace? A gift. Salvation is grace because grace means gift. Handog sa atin ng ating Diyos. Bakit siya naghandog sa atin? Dahil nga tumulong tayo sa ating kasalanan, kinuha niyang kasalanan na yan upang siya'y mamatay at mag-resurrect. Amen? Ganyan po.
Man was created by God to prepare the way of God to fulfill His plan, to redeem His name, defiled by His plan, to redeem His name, defiled by Satan in heaven, and to save the world. In other words, without man, whose sins were used by Yeshua HaMashiach to die on the cross, God's plan of God in the eternity past would not be accomplished by the Son of God. Kaya kung walang tao, di walang magkakasala. Kung walang kasalanan, paano siya mamatay? Na hindi man siya pwedeng patayin, sinless nga. Namatay lang siya dahil sa kasalanan ng tao na inako ng Diyos. By God's law, man becomes a sinner. Nalaman natin na tayo ay makasalanan nung binaba ng ating Diyos ang ating Diyos ang 10 Commandments. So nakita mo dyan, starting from law number 5 until number 10, it talks about our relationship with each other. Mga tao, 'di ba? Ang first 4 concerning our relationship with God na kailangan nating i-obey. Number 5 to end up to the 10, it is about man-to-man relationship. So anong sinabi niyan? Do not kill. Sino mang patayin mo, di pareho kayong tao, patayin mo. Do not huwag kang magnakaw o saan ka man magnakaw kung hindi sa mga kapwa mo. Do not commit adultery. Thou shalt not covet thy neighbor's goods. Diba? Thou shalt not covet thy neighbor's wife. Di, tao pa rin. Diba? Alam natin yan Tapos hindi ka magsinungaling. Ay saan ka ba nagsinungaling? Diba? Sa tao rin. So tandaan natin yan. In other words, that only by God's law that we become a sinner. His sin brings curses to him. But because of what Yeshua HaMashiach has done on the cross, the curses are broken. Kaya naputol po ang mga curses na yan dahil sa kinuha na yan ng Panginoon at dala-dala niya sa kanyang pagpako doon sa cross. Galatians 3:13-14, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. Kaya lahat po na namatay na ipinako ng cross, curse yun. Curse. Verse 14, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Naintindihan natin? Yeshua HaMashiach is a perfect sacrifice. Bakit siya nagiging perfect sacrifice? He came to the world in the form of a bondservant. Hindi po siya pumunta dito at nagsabi, ay, lumuhod kayo sa akin. Ako ay Diyos. Hindi po. He came in the form of a bondservant. He humbled himself to the point of death and did not consider equality with God. Importante ito. Bakit? Pwede siyang dumiretso doon sa kanyang trono at umupo. Bakit hindi niya ginawa yan? Because he did not consider equality with God. Hindi siya nag-isip na, ay Diyos naman ako, pwede akong umupo diretso dito. Hindi po niya ginawa yan. John 1:29-30. The next day, he saw Jesus coming to him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Verse 30, This is he on behalf of whom I said, After me comes a man who has a higher rank than I, for he existed before me. Ang nagsabi nito, John the Baptizer. His death on the cross takes away all our curses and infirmities. All of this he carried on the cross in Golgotha.
many Christian churches have argued that Yeshua HaMashiach has already taken all our curses and infirmities on the cross, so there is no need for a deliverance. Kaya maraming nag-question dyan, bakit ang Holy Joy Church nag-deliverance? Na, lalo na mga pastor, magsabi sila, namatay na si Jesus. Tinanggal niya ang lahat nating mga sakit at daladalan niya doon sa cross ng Kalbaryo. So kung dinala na niya, ibig sabihin, wala na tayong mga sakit at mga curses. Ang tanong, bakit palaging nagiging ang mga doktor? Nagiging bilyonaryo dahil sa pagbayad sa mga nagkakasakit at naopera ay anong tawag nito? Nagpapagamot. Bakit? Kung tinanggal na ni Lord. Ito po ang kasagutan. But though casting of demons is in the Bible, and Yeshua HaMashiach himself has demonstrated during his 3.5 years of ministry how people get healed after they are freed from the demons tormenting them and giving them all sorts of diseases and curses. Many churches do not drive out the demons from their problematic church members. They are scared that if they engage themselves in the deliverance ministry, the demons will attack them and the church. Yan po ang sabi ng dahil marami akong tinanong. In fact, ang team ko noon, pag may pupuntahan kami, mag-crusade kami, maraming pastor sumasama. In the end, yung nakita nila ay ganyan pala ang deliverance, mga members nila, praise and worship team, pinadeliverance. Kaya sabi ko, ang dami ng members ng praise and worship team. Pwede ba, matuto na lang kayong mag-deliverance para hindi na kami tatawagin at kayo na mismo mag-deliverance. Anong sagot? Natakot kami, Pastora Lily. Dahil kasi, pag nasa deliverance ministry ka, ang mga demonyo, si Satanas, palagi tayong inaatake at ang aming church. Pastors, remember, we are not in heaven. Wala tayo sa kalangitan. We are still here in the universe and Satan is the prince and ruler of this world. So whether you cast out demons or not, the devil will really attack us. No choice but to fight. Ano? Atakihin naman tayo, even if hindi tayo mag-deliverance. Mamili ka ngayon. Ha? Mo-fight ba ka? Or, okay lang sa iyo na sinisipa-sipa ka ng demonyo? Yan ang pag-isipan natin. That fear comes from Satan. Si Satanas po ang naglagay ng fear because fear is not from God. The will of God is for all of us to do what Yeshua HaMashiach is doing during His time. So, He drives out demons. But, Yeshua HaMashiach commanded all of us to do what He did in His ministry. He sent His 12 disciples to the Israelites to do exactly the Lord did for 3.5 years of His ministry. Matthew chapter 10, verses 5 to 8. These 12 Jesus sent out after instructing them, do not go in the way of the Gentiles, and do not enter any city of the Samaritans. Verse 6, but rather go to the lost sheep of the house of Israel. Verse 7, and as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Verse 8, anong utos niya? Heal the sick. Pagalingin mo ang may sakit. Go, raise the dead. Buhayin ang mga patay. Third, cleanse the lepers. Lahat na may kitong pagalingin. And fourth, cast out demons. Ano pang sinabi niya? Freely you received, freely give. Na gusto mo lang makareceive ng deliverance. Anong sabi dito? Freely you give,
Freely you receive, freely you give. Pag nakatanggap ka ng deliverance, gagawin mo rin yan upang ang iba na nangailangan ng deliverance, ma-delivered siya. Amen? Yan. Basahin natin ang Biblia. Walang sinabi si Lord na hindi nag-utos sa atin tungkol sa casting out of demons, tungkol sa laying of hands, tungkol sa raising the dead. You may argue with me that the command is for the Israelites. Bishop, hindi yan para sa Gentiles. In Mark 15, 17, 18, Yeshua HaMashiach commanded every believer to do all that he did during his time. Preaching the gospel, driving out demons, laying hands on the sick, and speaking with new tongues. I-repeat ko, Mark 16:17, these signs will accompany those who have believed in my name. They will cast out demons. They will speak with new tongues. Verse 18, they will pick up serpents, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Ala, huwag niyong pabingian ang utos ni Lord. Mark 16, 17, 18. Tatak natin sa ating mga kokote. Why would Yeshua HaMashiach command us to drive out demons from the church members and from anyone who needs to be free? It is true He died on the cross and carried our infirmities, but He died. Ano ang kasalanan ni Adam and Eve? Disobedience. That is the inherited sins. It is true, He died on the cross and carried our infirmities, but He died for the sin of disobedience which Adam and Eve committed. Disobedience na ba ang ginawa natin ngayon? Hindi. Lahat. Pangangalo niya. Ginawa ba ni Adam and Eve ang pangangalo niya? Wala. Magnanakaw. May ninakawan ba sila? Wala. So lahat ng makasalanan natin, they are no longer under inherited sins. Remember, ano ang inherited sin? The sin of disobedience. Amen? Yon ang bitbit niya. At lahat ng mga curses dyan, bitbit niya sa cross. Lahat ng mga curses because of disobedience, bitbit niya sa cross. After this, after binitbit ni Lord ang curses at ang sin of disobedience doon sa cross, man is expected to be completely free from all curses and diseases. Totoo yun. We are expected to be free from all diseases and curses nung namatay siya sa cross at bitbit niya ang mga curses and mga sakit na dala sa sin of disobedience. But, at listen to this, man does not stop sinning throughout history, committing personal sins and intrinsic sins which Adam and Eve never do. Ano ngayon ang kasalanan ng tao? Personal sins and intrinsic sins. In my preaching next week, makinig kayo because I will discuss lengthily about these two sins na tinatawag personal sins and intrinsic sins na nagiging open doors ng tao kaya nakapasok ang mga demonyo sa atin at tayo ay may curses and diseases. Kaya abangan ninyo next week ang aking preaching that has been doing for a long time. For every sin that man does, he earns curses, and curses bring diseases, since the curses will give the demons the opportunity to enter into man's body. So tandaan ninyo, paano makapasok ang mga demonyo sa atin na magdala ng mga sakit? Kung tayo ay nagkakasala dahil ang kasalanan, dala natin ang kasalanan na yan, mga curses and diseases. So, pag may curses, makapasok ang mga demonyo, mga kampo ni Satanas na nagdala ng mga sakit. Bakit? Sinabi ko, demons are dead unbelievers who do not know Yeshua Mashiach before they died.
So, kung ano ang sakit sa demonyong namatay at nakapasok sa iyo, kung sakit niya, high blood ang sakit ilagay niya sa iyo. Sakit niya, heart disease, ayun, pagpasok niya sa iyo, yan ang ibigay. For example, 7 ang nakapasok. Kung ano-ano ang mga sakit niyan, ayan ang sakit na aanihin natin. Amen? Now, ngayon, hindi ka magpa-deliverance, nasa iyo yan. Kung gusto mong mamatay ka sa mga sakit na yan at mga curses, wala po. There is no way. Walang ibang paraan na matanggal yan. Bakit? Si Lord, tinapos na niya ang kasalanan ng disobedience, our inherited sins. Nag-alay na siya ng kanyang buhay. Kaya, ang kasalanan na ginawa mo na personal sins and intrinsic sins, sa iyo yan. So, without surrendering to God at magpe-deliverance ka, yan, hindi matanggal yan. Amen? So, without undergoing a deliverance session, the demons will continue to live in your body, which they consider their house. Pag makapasok sila, ang tawag sa katawan natin, bahay nila. And you will live in a life full of curses and diseases. You will be going back to the doctor on and off without let up. Yan po ang katotohanan. Alam nyo, hindi ko pinili ang deliverance. Bakit? Nung ako ay nag-join ng aking pamilya, ang utos ni Lord sa akin, prophesy. Hindi nga ako pinapapreach eh. So akala ko, hanggang doon lang. But one day, classmate ko noon, kaya nga pastor na kami, nag-aral kami doon sa Dunamis, International School of Missions to Asia. Si Pastora Ilma, Bisaya din yan from Bohol, sabi niya sa akin, Sister, pupunta tayo. May anniversary sila ni Sister, ano ba yung pangalan nito? Nakalimutan ko na. Yung sister na yan, mga intercessors yan. Dahil kasi, kami din, members kami sa Global Intercessors. So, isa sa mga intercessor, ang mga intercessors kasi, different churches yan siya. So, doon sa Global Intercessor, meron kaming isang member doon na mag-anniversary ang kanyang church. So, sabi ni Sister Ilma, Pastora Ilma, siya ang pinaka-head sa isang mission sending church in Fairview. Sabi niya sa akin, punta tayo. Dahil in-invite tayo ni Sister Carmen. Carmen palang pangalan noon. Dahil ang speaker daw nila, si Bishop Rinaldo L. Bicol. At ito daw si Bishop Rinaldo L. Bicol, for your information, is the first bishop ng Jesus, the Anointed One. Galing siya dyan sa J1. Siya ang bishop noon. Ngayon, hindi na, dahil namatay na kasi siya. Dito siya namatay sa Abu Dhabi, when nagturo dyan. Ngayon, yan si Bishop Rene Bicol, Rinaldo ang pangalan niya, pero Rene ang nickname, nagtuturo yan siya ng bootcamp. Ang bootcamp is, i-train ka paano ka ma-warrior ng Diyos. So ngayon, pumunta kami. Pagpunta pa lang namin, pagpasok pa lang namin, nagsasalita na siya pala. Pagpasok namin, bigla ba naman niya akong receive Pastora Lily this anointing to publish books. Ay, natumba ako. Ang layo-layo, nasa pintuan pa ako. Siya naman andun sa harapan sa pulpito. Di sabi ko, ay matindi. So, pinabangon ako. Yun nga. Ngayon, after sa speaking engagement niya, at kami ay kakain na, nilapitan ko siya. Sabi ko, Bishop, meron sana akong gustong malaman. Sabi niya, ano yan? Alam mo, pag ako ay nag-Bible study, nag-pray ako ng mga tao pagkatapos ng Bible study. Ang ipinagtaka ko,
lahat na i-pray ko kung biglang lumipad, kung may kargang mangkukulam. Tapos sila lahat mag-manifest. Bakit kaya ganun? Hindi ko alam paano i-stop yan eh. Yan ang experience ko sa mga Bible study ko. So from the beginning of time, ganyan ang nangyari sa aking ministry. Mag-manifest ang demonyo, wala man akong training dyan. Sabi niya, hinawakan niya ako, may calling ka pala. Kailangan pumasok ka sa deliverance. Sabi ko, paano yan? Sabi niya, mag-attend ka ng boot camp ko. Paranaque yata yun. Mag-attend ka. Sabi ko naman sa kanya, Bishop, hindi man yan ang calling ko. Ano ang calling mo? Sabi ko, palagi man ako inutusan ni Lord, prophesy. Nag-ikot-ikot ako, prophesy. Tapos inutusan ako magpunta sa mga bishop dahil iparebuke niya dahil nagnakaw ng pira ng church. Yun ang ginawa ko. Sabi ko na, maliban sa, nasa intercessory din ako. Sabi niya, nag-aral ka ba ng prophetic school? Sabi ko, 3. Sabi niya, alam mo, bago sa akin binigay ni Lord ang deliverance, ganyan din ang ako, ginawa ako na prophetic. Sabi niya, doon ako nag-aral kay Maurice Cirulo. Dahil yan pala si Maurice Cirulo, 5 years ba yun siyang nag-aral? Maurice Cirulo pala, mirong Elijah Institute. Ang eskwelahan na yan na Elijah Institute, mga propeta ang tinitrain. So doon siya. Ngayon, sabi niya, so, ganun lang, doon siya. Pag-uwi niya doon sa, doon sa Pinas, yun na ang ginagawa niya. One day, kinausap siya ni Lord. Sabi niya, itayo mo ang bootcamp. Kaya siya nagturo sa bootcamp. Napunta siya ngayon sa deliverance. Kaya sabi niya, alam mo, normally, pag prophetic ka, inutusan ka ni Lord na mag-deliverance dahil kasi during the deliverance, you need to have full connection ng Holy Spirit. Magpalayas ka nga, wala ka namang alam kung lumayas o hindi. O paano mo malaman yan? Na wala kang ganon na discernment. Kung hindi mo rin alam, hindi magsasalita, paano mo malaman? Ang kausapin ni Lord yun ng mga prophetic. Kaya sabi ko, sige, kailan yun? Sabi niya next week. So nag-attend nga ako, dinala ko man, binitbit ko ang anak kong 19 years old si Rigelo. Yan. So mass deliverance yun dahil 61 yata kami nung nag-impartition na. Hindi kasi yan siya mag-deliver isa-isa, by group. Talagang, makita mo, parang nasa impyerno dahil kanyang manifestation ng kaaway. After that, di na nga tumba yun sila. Hindi man kami natumba ng anak ko. Kinausap na naman niya ako. Sabi niya, nakita ko, sabi niya, na may gift talaga si Lord nito sa iyo. Kaya, every time na mayroon boot camp, ipaalam ko sa iyo para maka-assist ka. From that time, nag-assist ako sa kanya kung saan ang mga boot camp doon sa Manila. Yan. Yan ako nag-umpisa. So, nakita ko nga, oo nga, andito pala. So, nung mag-Bible study at lumilipad na yung mga tao dahil iniisa ng mga magkukulam, hindi na ako tumawag. Hindi na ako nagulat dahil nasa deliverance na ako. Ganyan po ako nakapasok ng deliverance. Hindi ko desire yan. Never in my heart na nag-desire ako na nakaharapin ang mga demonyo. See? Until sa nalaman ko na lang, namatay siya, punta pala siya ng Abu Dhabi doon sa kanila ni Reverend Nick and Pastora Jean. Kaya nagturo siya doon tapos nakaupo lang siya na namatay. Sinabi kasi niya yan, na ang request niya kay Lord, Lord, pag gusto mo na akong kunin mo ako na nasa, ginamit mo ako. Nag-preach ba or ano, ayaw niyang kunin na wala siyang ginawa. So yun po. So, ganyan ako nakapasok sa deliverance. So, ginamit ko na ngayon yung tama nga, pero isang bagay lang ang sinabi niya sa akin. Sabi niya, Pastora Lily,
kung mag-deliverance ka na, never patanggapin ang patay dahil binawal daw sa kanya ng Diyos. Hindi magpatanggap ng patay. So, one time nga dito, kinausap nga ako ni Lord. At kinonfirm ni Lord yung sinabi niya sa akin. Ako rin, may kasama akong nag-deliverance na ang ginawa niya, dahil hindi kaya ng katawan sa dineliverance, pinalipat niya ng another na matagal ng Kristiyano. So, tinanong ko siya, Bishop, pwede ba na ganon? Na ang espiritu, na masamang espiritu, palipatin natin ng mas strong na Christian para doon i-deliverance. Sabi niya, hindi po pwede yan. Huwag mo pong gawin yan, huwag mong sundan. Kaya yan ang dalawang bawal na sinabi niya sa akin at sinusunod ko. Hanggang later on na ako napunta ng Berea. Later on, nadagdagan ang aking kaalaman sa deliverance because biglang dumating si Reverend Kidong Kim sa Pilipinas at nag-enroll sila, 700 kami lahat, nag-aral ng demonology. Dito sa Berea, hindi niya masyadong itinuturo ang demonology dahil may sariling isang kurso yan na demonology. Kaya, kumbaga, hindi niya masyadong sinabi na ganito. Inintroduce lang niya ang kanyang mga aklat at sinabi niya at ni-require niya na sa Berea, you cannot graduate na walang dineliverance. Kailangan ngayon, 5 souls ang ma-delivered mo per semester. Noon nga, matindi yun. Ngayon pala 2, noon 5. So, nung nag-aral na ako kay Reverend Kidong Kim, lalo akong marami pa palang hindi ko na alam. But ito po ang nangyayari. 700 kaming nag-aral. During the graduation, sabi ng isang pastor na nag-MC doon, kasi Reverend Kidong Kim hindi yan nagsasalita ng English. In English, sabi niya, may ibigay si Reverend Kidong Kim ng Berea pin sa 7 mga pastor. So tatawagin namin ang mga pastor na yan. At nung tinawag, 6 na lalaki, ako pala ang pang-7, ako lang ang babae. So nung umakyat ako doon, pinag-pray niya ako, hindi ko maintindihan ano ang pinag-pray niya dahil nga walang ini-interpret ang prayer niya sa akin, pero ang tagal. After that, nagkakaroon ako ng desire na talaga ako ng Berea. So later on, nung nag-open ang Berea, ako ang isa sa mga unang estudyante. Later on ko na lang nakapasok ng Berea, sa totoo lang. Ang unang pinasukan ko yung mga pastoral conference ni Reverend Kidong Kim, every 6 months yata or every quarter ba may pastoral conference siya, nag-attend ako. And then kaya ako na-invite doon sa demonology. So nag-graduate po ako ng demonology under sa kanya. So marami pa akong natutunan. Now, itong demonology, kailangan ano ang itinuturo, tandaan natin. Hindi pwede na ano yung alam natin, hindi natin tandaan. Kaya during the deliverance, maraming mali. Kaya pag nagkamali ka, alam ng demonyo yan. Hindi yan lalabas. Pagkakamali mo lang sa command mo, dyan. Hindi yan lalabas. Kaya kailangan maayos po ang ating pagpasok, ang pagpalayas ng demonyo. So, 4th point, grace through faith. Once and for all, Yeshua HaMashiach offered himself to die on the cross. In fulfilling the law, we obtain eternal life and salvation. Yeshua HaMashiach has put all sinners under his blood. Kaya tayo na-save dahil lahat ng mga sinners nilagay ng Panginoon under his blood. Pag tinanggap na natin siya bilang Diyos at tagapagligtas. The blood that He shed on the cross is the only one that will lead us to salvation. No other way. Wala na pong ibang kaparaanan. Only by His blood that we will receive salvation. That is why
only when we receive Yeshua HaMashiach as our Lord and Savior will we be able to receive salvation, and when we enter the New Jerusalem with Him, we will receive eternal life. Mali po, pag naniniwala ka ngayon natanggap mo na eternal life, no. Kaya, we always kailangan, sabi ni Apostle Paul, I run the race and I run it well. Dahil you have to run the race until makarating ka sa New Jerusalem. Hindi na after tumanggap ka, wala na. Continuously be obedient to God and para tayo po ay makatanggap na eternal salvation. Yan po ang promise niya. But today, natanggap na natin ang salvation. Pag tinanggap natin ang ating Diyos na buhay. But eternal life is different. Doon na yan sa pagpasok natin sa New Jerusalem. Kung baga, eternal life na yun. Dahil kasi nasa dwelling place na tayo ng ating Diyos na buhay. The death of Yeshua HaMashiach is the one and only way to freedom for all sinners. And sinners include you and me. Wala pong hindi sinners. Tayo lahat sinners. Ephesians 2:15-17, by abolishing in His flesh the enmity, which is the law of commandments contained in ordinances, so that in Himself He might make the two into one new man, thus establishing peace. Verse 16, and might reconcile them both in one body to God through the cross, by it having put to death the enmity. Verse 17, and He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. So ano yung enmity? Pag hindi pa natin natanggap ang Panginoon, siya po ay ating kaaway. Kinukonsider tayo ni Lord na kaaway. Dahil kasi ginagawa natin ang mga kasalanan na binawal nga niya sa 10 Commandments. Regaining back our freedom through Yeshua HaMashiach goes through the spiritual process. It is not a simple going to deliverance session. Hindi ka po pwedeng magsabi, hi Bishop, sorry, may nagsabi sa akin mag-deliverance kayo. Gusto kong magpa-deliverance ngayon. Ang una kong tanungin, born again ka ba? Pag hindi ka born again, hindi ka pwedeng magpa-deliverance. Sabihin mo ngayon, tumanggap na ako sa Panginoon. Na-water baptize ka ba? Pag hindi ka pa na-water baptize, sabi ko magpa-water baptize ka sa pastor mo bago ka dumating. At ano pang i-require ko? Kailangan magdala ka dito ng note na pinayagan ka ng pastor mo na hinayaan kang mag-deliverance. Bakit? May experience kami dito na hindi member sa church. Sinabihan ko siya, magdala ka ng ano. Pagdating dito, sabi niya, nagpaalam na ako sa pastor ko. Yun pala, nagsinungaling sa akin. Anong nangyari? Dahil ang anak niya, dalaga, dineliverance. May anak pa siyang 5 years old. After na deliverance sa anak niya, paglabas dito sa anak niyang maliit, diretso sila ng hospital. Ano kasi yan? Anong tawag nito? Mag-bouncing si Satanas. Hindi niya hayaan na may ginawa ka sa kanya. Babalikan kanya. Buti na lang hindi bumalik sa Holy Joy. Doon bumalik sa kanyang anak. See? Marami pong ganun. Kaya ayaw na namin na masakripisyo ang ibang mga buhay dahil dyan. So kailangan, tutuo ka kung anong sasabihin sa akin. Kaya ang nirequire ko, mag-present ka ng note para sigurado ako na talagang pumayag ang pastor mo. Hindi lang katulad ng babaeng yun na kwento-kwento lang. Amen? First, you need to receive Yeshua HaMashiach as your Lord and Savior. And henceforth, the only master of your life. Ang master kasi natin, si Satanas, nung hindi pa natin kilala ang Diyos. Kaya only kung tanggapin natin ang Panginoong Hesus, Panginoong Yeshua HaMashiach, na ating tagapagligtas at ating Panginoon, yon lang. Na mapalitan ang master natin, hindi na si Satanas, ang ating Diyos na buhay na, ang ating master. You have to submit to water baptism by immersion because this is your first step of obedience.
Sabi mo yan si Satanas. Hindi pa man yan nag-submit ng first step of obedience. Walang water baptism. First step of obedience is ano? Water baptism. There must be complete repentance on your side. Bow down to God and know God by listening to sermons and Bible studies through live streaming at this time of crisis. Hindi po pwede pa deliverance ka, walang simba. Hindi na born again. Tinawag na born again, backslider naman. Hindi na water baptized. Hindi po ganun. Pero, kung 1 year ka nang hindi nagsimba, wala ka talagang masasabi sa akin na pastor mo, automatically, if nag-backslide ka, pero born again ka, water baptized ka, i-deliverance ka namin, pero we will ask you to repent bago sa deliverance. But when COVID-19 pandemic ends, you have to commit to the Lord Yeshua Messiah by going to church and live according to His precepts and commandments. You cannot be receiving Yeshua HaMashiach and after your deliverance, still sinning against God. Yan ang nangyayari dito, na nagpa-deliverance mula sa ibang churches. Maya-maya, magsabi na naman hindi ninyo alam, pag 7 ang pinalayas, times 7 palagi yan, magiging 49 ang babalik pag hindi ka talagang nagbago. Amen? Most of all, in your heart and mind, you have truly believed that Yeshua HaMashiach is the Christ who will take you to the New Jerusalem on Judgment Day. Ganyan po ang dapat natin gagawin, hindi na dire-diretso. Holy Joy Church Incorporated UAA never conducts deliverance to anyone who is not born again and not water baptized. Why? Ito ang tanong. Because God has granted us deliverance for only the children of God. Hindi po yan para sa lahat. Deliverance ay para tuloy-tuloy na malinis ang mga anak ng Diyos. God has given us deliverance and not just to any unbeliever. Kaya sabi namin, tanggapin mo ang Diyos, magpa-water baptize ka sa pastor mo, and blah blah blah. Otherwise, hindi po. Hindi po ako tumatanggap. Sino ngayon? Sino magkasakit niyan? Di kami ang atakihin ni Satanas? Ba? Or, kung hindi mo kami atakihin, baka ang ministry. O di, malaking problema. Amen? Deliverance is only for people of God who need to be freed from the devil's oppression. When faith reigns in your heart, you will definitely receive the grace of God. Grace of Yeshua HaMashiach, as I said, is salvation of your soul from sins. So, tatlo po ang mangyayari. Pag tinanggap natin ang salvation, ibig sabihin, our soul is freed from sins. Pangalawa, that we are given by God the freedom from God's punishment. And third, complete liberty from the lake of fire through faith in the Most High God. Yan po ang matanggap natin. Kung we receive Jesus, Yeshua HaMashiach, as our Lord, Master, and our Deliverer. Amen? Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God, for he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who seek Him. So, ano po yung reward ibigay niya sa atin? Eternal life. So, faith is to be earned from the Holy Spirit of God. Hindi mo po makuha ang faith. You have to earn it. Faith is one of the gifts of the Holy Spirit, the third person in our triune God. Only He can put faith in our heart that leads us to grace from the Lamb of God. 1 Corinthians chapter 11, verses 8 to 9. For to one is given the word of wisdom through the Spirit, and to another the word of knowledge according to the same Spirit, to another faith by the same Spirit, and to another gifts of healing by the one Spirit. Amen? Fifth and last, receive the Lamb of God.
Yeshua HaMashiach is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Paano niya kinuha ang ating kasalanan? By His blood. The plan of God from eternity past is for Him to be the Lamb of God who will bring back to the folds of the Father all His sinful people. Yun po ang plano ng Panginoon. As I said before, man fell into sin. Yeshua HaMashiach already decided to come, die, and resurrect. Bakit? This is because He is an omniscient God. He knows what is to come before they happen. So, hindi pa nahulog sa kasalanan si Satanas, hindi pa nahulog sa kasalanan ng tao, alam na ng Diyos na yan ang mangyayari. Kaya, bago nangyari yan, from eternity past, plinano na niya to come down, die and resurrect to redeem the name of God and to destroy the works of Satan. Amen? So He knows one day Satan will fall and man will join him in his rebelliousness. So Yeshua HaMashiach came out of the bosom of the Father and went straight to the universe we call Hades. He could not go, enter heaven, and sit on His throne at the right hand of God because He needed to punish the devil first and to clear heaven of any rebellion. The angel Luciel, who rebelled against the name of God in heaven while Yeshua HaMashiach was still in the bosom of the Father, was bound in Hades. Hence, Yeshua had to come to punish him before sitting on His throne in heaven. Only after the Son of God died, resurrected, ascended to heaven, and sat on His throne, that salvation of man was granted to men who believed in Him and received Him as their personal Savior, Lord, and Master. So, nung siya po ay nabuhay ulit, hindi po natin natanggap kaagad ang salvation. Kailan lang yung siya ay umakyat na sa langit, He was resurrected, ascended to heaven, and sat on His throne as the judge and the God of heaven. Yun lang, nag-umpisa ang salvation na natanggap ng mga tao. Kaya kailangan na mag-preach ang mga disciples at tayo ngayon para yung salvation na nag-umpisa na nung siya ay umupo na sa trono niya sa heaven, yun lang nag-umpisa. Hebrews 9:24. For Christ did not enter a holy place made with hands, a mere copy of the true one, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. I always preach that there is no shortcut to heaven. All of us have to first receive Yeshua HaMashiach, believe in Him, and obey Him as our Most High God to be granted grace by faith from the Lamb of God. So anyone who does and is ready to receive Yeshua HaMashiach as their personal Savior and God, I encourage you to pray the sinner's prayer with me now by following me. Sumunod kayo na hindi bulong. Kailangan marinig ni Satanas that you have already left him at yung master mo ngayon ay yung Diyos na buhay. So let us pray. Father God, thank you for your faithfulness to us. Though we have sinned against you, you have never left us, nor forsaken us, but even loved us while we are still sinners. I praise you, Father, that you have sent your only begotten Son to come to us, redeem your name, holy name, defiled by the devil, and grant us salvation. I now invited Jesus Christ of Nazareth to come, enter into my heart,
and dwell in it forever as our Lord and Savior. Forgive me, Jesus, for rebelling against you and turning our back on you. Help me also to forgive others who have hurt me. Write my name in the book of life so that on the day of judgment I am with you in your heavenly dwelling in the New Jerusalem and partake in your eternal life. Amen, amen, and amen. Let us pray. Father God, thank you, Father, that you have made your word be received by your people. Thank you, Lord God, that you have reminded us of the very important things in life, O Lord God, so that we will continue to be your children, and you have allowed us to assure our position and status to be in the New Jerusalem. Padala ka po, Panginoon, ng banal na dugo mo sa lahat na tumanggap sa iyo ngayon as Lord and Savior, Master and God. Kasihan mo po sila, Panginoon, ng banal na Espiritu mo upang sila po, Panginoon, ay magkakaroon ng kauhawan sa salita mo. Kauhawan na mas lalo pa nilang malaman ang tungkol sa iyo at ng iyong pag-ibig sa amin. Lord Yeshua HaMashiach, from this day onward, lahat na tumanggap sa iyo, Lord, lead them to the right people na makalid sa kanila, O Lord God, to more knowledge about you as our Lord, Savior, Master, and our God. Thank you, Father, for everything that you have done into our lives. Thank you for the blessings, and we also bless your name, Abba Sheba Shamayim, Yeshua HaMashiach, and the Ruach HaKodesh Elohim. In the mighty name, Yeshua HaMashiach, I pray. Amen, amen, amen. Hallelujah.